Okay, mainit-init pa ho. Diniklara na po ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang impeachment complaint po laban sa Vice Presidente Sara Duterte. So, ibig sabihin, pupunta na po sa next stage ito pong House Committee on Justice. At ano po yung next stage na yon? Ito po ang pag-review, no? At pag-determine, no? Ng mga ebidensya, no, na isinumite ng mga complainants laban sa ating Vice Presidente. So March 25 po daw yan at April 11 or 14 ang susunod, no? So kung di sa March 25, doon po pagkatapos po ng Holy Week, makikita na po natin yung mga pieces of evidence na isinampa para mapatunayan na may paglabag po sa konstitusyon at sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang Vice Presidente, ito pong si Sara Duterte. So sa House Justice Committee pa lang po yan. At later, kapag talaga na-determine na, ito po iaakyat sa plenaryo upang pagbutuhan, no? Mag-discussion ulit at pagbutuhan po yan. At pagkatapos po niyan ay kung may sufficiency ng boto, ay ipipunta na po yan sa Senado para sa agarang pagpapatupad ng impeachment trial. Pero kapag ito po ay lumampas na ng House, ibig sabihin, technically speaking, impeached na po ang ating Vice Presidente dun sa time na yon, ano. At kapag ganun na po yan, impeach na po siya, yung Senado ay parang confirmatory hearing ang mangyayari dyan. Kung kanilang aaprubahan o hindi, yung pong naging findings nito pong lower house. So ano pong bago kanina, ito po ay sabi ko nga ulit, ulitin ko ulit, no? Sufficient in grounds na po ang naging determinasyon ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Representative Wistro ng Batangas hingin nga po dito sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente. No, kung matatandaan po ninyo, naglabas po ng paunang mga desisyon ito pong House Committee at pinasasagot po ang ating Vice Presidente. Ang nangyari, nagsubmit po ng isang consolidated answer, no, ad caulam. Ito pong legal team ng ating Vice Presidente, composed of 16 lawyers, mga batikang lawyer ito, na basically hindi sinagot diretso yung mga nandun sa impeachment complaint. Kaya naman yung mga complainants hindi nila sinagot sapagkat although nag-answer nga ang ating Vice Presidente, pero yung mga answer naman na binigay taliwas doon sa issue mga nakalagay doon sa verified impeachment complaint. So yan. At sabi nga ni Congressman Rufus Rodriguez, siya po ay highly disappointed daw dito sa legal team ng ating Vice Presidente. Ano kaya ang iniisip nila? Will they use the impeachment trial para linisin ang pangalan ng ating Vice Presidente? O sila po ay hands off na or wala na? Kumbaga throw in the towel na kaya sila, ika nga. Malalaman ho natin yan sa mga susunod na mga araw. Pero sa ngayon, sa mga sumandaling ito, hinihintay po natin yung reaksyon, no, ng kampo naman ng ating Vice Presidente. Tingin ko inaasahan na nila yan. No? Inaasahan nila na talagang mapapatunayan na may sufficient in grounds. Kasi kung titignan niyo naman ho talaga yung verified complaint, dito po sa stage na ito, ha. Kasi ang stage lang meron ba yan o wala yung mga reklamo na yan, no, na paglabag sa ating konstitusyon, meron ba siyang basihan? No, yun lang naman ho ang determinasyon diyan para sabihin na sufficient in grounds. Kasi napauna na, kung matatandaan ninyo, napauna na sinabi ng House Committee on Justice na sufficient in form. Ngayon yung substance, sa pagsasabi ngayon ni Representative Luistro, yung chairman ho nga naman ng House Committee on Justice, na sufficient na in grounds, talagang tutuloy-tuloy na ho yan. No? Talagang tutuloy-tuloy na yung pagdinig naman dun sa mga ebidensya.
So standby lang ho tayo, medyo sa kabila po ng paparating o ngayong hindi na pala paparating ano, nagkaroon na ho ng epekto itong US-Israeli versus Iran war sa atin economically, no? Taas na ho ng lahat ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Eh ito naman ho, tumataas din yung tensyon nating pampolitika. So, hindi ko alam kung anong mangyayari sa bansa natin pero standby lang ho tayo. Ricky Rivera po para sa Current PH TV.